Pleasant day to everyone. Let's sing praises to our Lord Jesus. I need you to soften my heart and break me apart. I need you to open my eyes to see that you're shaping my life. All I am, I surrender. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. I need you to soften my heart and break me apart. I need you to pierce through the dark and cleanse every part of me. And all I am, I surrender. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. I may be weak, your spirit strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will. I may be weak, your spirit strong in me. My flesh may fail, my God, you never will. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. I may be weak, your spirit strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will. I may be weak, your spirit strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will. I may be weak, but your spirit strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will. I may be weak, your spirit strong in me. My flesh may fail, my God, you never will. Good morning po mga kapatid. Tayo po ay sama-samang manalangin, dumulog tayo sa ating Panginoon. Our Father in heaven, You are our good Father.
Salamat po for all your goodness and your blessings and your grace, Panginoon, sa aming pong mga buhay. That even today, Lord, until today, Panginoon, you have kept us alive, and our lives, Panginoon, are gifts from you. And so, Lord, we cherish it, Panginoon, and we thank you. We acknowledge, Lord, your grace sa bawat isa. And Lord, even in this time, O Lord, we know that you are faithful until ano man ang mangyari sa aming buhay, sa bawat seasons of life, Panginoon. You are with us and you will be with us. At ngayon pong umaga, Panginoon, we humbly come before you and we pray for each family of GCEP Santa Rosa. I know that there are different challenges. Magkakaiba po ng challenges sa kinakaharap ang bawat families. But still, Lord, I know that the enemy is at work to destroy families. But I pray, O God, that you will give our members the ability to lead each family, O Lord, patungo sa iyo. I pray for depth, spiritual growth in our relationship with you and in our relationship with one another. I pray na ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo at ang iyo pong mga salita ang maging sentro ng aming pong pamumuhay. And continue, Lord, to use us to make disciples, O God, as we disciple our families and as we become good testimony to other people. Patuloy na gamitin mo ang aming mga buhay. For them, O Lord, to know you deeper, for the people to know you also, Panginoon. Lord, I pray that ingatan mo po ang bawat isa sa mga pagkakataong ito. Lalo na po ngayon na kami po ay under general community quarantine na po. At parami pa po ng paparami ang cases ng COVID-19 sa aming pong bansa. We pray, Lord, na hindi na po ito kumalat pa, Panginoon, at bigyan mo po ng karunungan ng aming pong mga leaders kung paano po i-handle ang aming pong situation ngayon. Give them the ability, Lord, and proper coordination from the national to local government upang maisaayos po ang lagayan ng bawat isang mamamayan po namin. At di lang po sa bansang Pilipinas, but sa buong mundo rin, Panginoon. Patuloy na kahabagan mo po kami. At nawa, Panginoon, yung mga tinatrial po na vaccine ay mag-function ng maayos, maging matagumpay po. And finally, Lord, sa biyaya nyo, Panginoon, sa tamang panahon na iyo pong nilaan para sa amin, ay masugpo po ang buong COVID virus po na ito. And we pray, Lord, na while we are waiting for your time, Panginoon, give us patience and patuloy na i-increase mo po ang aming pong pananampalataya sa iyo. May this be an opportunity, Father, for us to grow in our faith and in our relationship with you and in our relationship with our family members. I pray rin, Panginoon, sa mga panahon ngayon, dahil magkakaroon po ng distance learning sa buong bansa, I pray, Lord, for resources sa bawat isang nangangailangan. Especially, Lord, yung mga student na wala pong mga access sa internet, walang mga resources. I pray for your provision. I pray that you will help them, Panginoon, na even naka-quarantine kami, ay patuloy pa rin na matuto po ang mga estudyante. I pray for the teachers. May you give them wisdom and the resources that they need, Panginoon, para matugunan po nila ang kanila pong trabaho bilang mga guro na siyang mag-aakay sa mga kabataan para po matuto po sila at sila po ay lumaki na mabubuting mga mamamayan. I pray, Lord, that you will have mercy, Panginoon, sa aming pong bansa. Even now, Lord, especially po sa aming pong legislative body ng aming bansa, I pray that you will guide them, for them to be able to create laws which will be beneficial for all, Panginoon. Na hindi lamang po para po sa kapakanan ng ilang tao, but magkaroon po nawa ng mga batas na magsusulong ng hustisya, kaayusan at progreso sa aming pong buong bansa. And I pray, Lord, that you will continue to provide for all the needs ng bawat isa. I pray, Lord, sa ekonomiya ng aming bansang Pilipinas na nawa makarecover at matugunan po ang mga pangangailangan po ng aming pong bansa. Lord, I pray din po for your blessing sa aming mga namumuno. May you give them wisdom and strength, Panginoon, kalakasan, at nawa, Panginoon, na ilayo niyo po sila sa anumang mga sakuna. I pray for our frontliners that you will continue, Lord, to shield them mula po sa mga sakuna. Hindi na po nawa madagdagan pa ang mga cases ng mga death and contamination, Panginoon, sa mga
frontliners namin, especially yung nasa medical field. Bless them, Lord, and protect them from this virus. Give them wisdom, and nawa yung kanila pong mga inaalagaan ay gumaling na po, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon. I pray din also for your church, GCF Santa Rosa. I pray that you will continue to bless your church, continue to use our resources for the expansion of your kingdom. And may we grow deeper in our relationship with you, and may we be strengthened by your might, Panginoon. And through your word, Panginoon, ngayong po umaga, muli kaming lumakas at patuloy, Panginoon, na mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Ama, marami pong salamat. We entrust to you this worship service. May you be glorified, and may you speak to each heart ngayong pong umaga. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lasting arms that place me on the rock that stands, and I hold true to the one who breaks my fall and lifts me time and time again. Oh my God, so good, you never give up on me. Oh, what joy I found because of your love. Because of your love for me. Oh my God, so good. You never give up on me. Oh, what joy I found because of your love for me. Yeah. This freedom purchased by the highest price, this grace outweighing all my shame. 'Cause I'm made new through the power of sacrifice, from death now raised to life. Magandang umaga po, mga kapatid. Happy Sunday morning sa bawat isa. Today, we will continue our series on growing deeper in Christ, and this is a sermon study on the book of Ephesians. And today, nandun na po tayo sa second half nito pong ating pong series sa aklat po na ito. No? And I hope that we are gaining more insights and we are growing deeper sa ating pong kaugnayan sa Diyos at sa kaugnayan natin sa isa't isa. Dahil yan po ang mensahe ng aklat ng Efeso. We are in union with Christ and with other people who are in Christ. So, tayo po ay saglit pong pumikit at tayo po ay manalangin. Panginoon, we just want to encounter you through your word. May you open our spiritual eyes, O God, for us to see the wonders of you. And by learning this morning, O God, we pray that we will grow deeper in our personal relationship with you and in our relationship with others. Marami pong salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isa po sa malaking problema na kinakaharap ng mga iglesia sa panahon natin ngayon, and even before, mga kapatid, ay yung tinatawag natin na relational problems. I think bawat local church, yan po ay isang mabigat po na problema. At marami pong mga tao, maraming mga relasyon ang nasisira because of these relational problems. And the church, being a family composed of people with different perceptions and spiritual maturity, ito pong church natin, the whole Church of Christ, is a relational being or entity. Kung saan tayo bilang mga tao, meron tayong mga kaugnayan sa isa't isa. And it's very inevitable for relationships na magkaroon po ng conflicts. Sabi nga, whenever there are two people living together, there will be conflicts. So ito pong mga hindi pagkakasundo, ito pong disagreement is actually a common occurrence
sa bawat mga organization kung saan involved po ang mga tao. Dahil tayo po bilang mga tao, magkakaiba talaga tayo. No? And today, nais po natin na maunawaan ano ba yung key para i-manage natin itong mga conflicts na ito na dumadating sa atin, mga relational problems na ito, and what should the church do in response to these relational problems. So, ngayon pong umaga, let me give you our message. Ang title po ng ating mensahe ngayon pong umaga ay ito, We Grow as One. Again, we grow as one. And passage na ating pong pag-aaralan ngayon ay ang Efeso chapter 4 verses 1 to 16. So, nais ko pong basahin ito pong passage po natin ngayon pong umaga. Sabi po dito, I will just read a few verses and then we will continue reading sa mga susunod pong section mamaya. So let me read verses 1 up to 6. Ephesians chapter 4. I, therefore, a prisoner of the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Praise be to God sa napakayaman niyang salita na ating pong pag-aaralan ngayon pong umaga. So as I told you, ito po ang aklat po ng Efeso ay nahati po sa dalawang major division. Ang una po, yung first 3 chapters talks about our riches in Christ. And the last 3 chapters from chapter 4 to 6 talks about our responsibilities in Christ. So, we will now transition, nandun na po tayo sa pangalawang bahagi. Kaya po, kung mababasa nyo yung simula ng salita ni Paul dito ay I, therefore. So, natapos na siya dun sa doctrinal portion, kung saan ibinahagi niya yung mensahe patungkol sa katuruan ng iglesia, kung ano yung identity natin kay Kristo sa ating kaugnayan sa Kanya. And now, he is going to the practical part. So, from doctrinal to practical. And ito po ay napakahalaga mga kapatid. This is very common sa mga teaching ni Apostle Pablo. Before he gives them the practical application, so he first goes dun sa doctrinal discussion kung saan binabahagi niya yung mga katotohanan, and in response to these teachings mga kapatid, how should we live? So yung unang bahagi po mga kapatid ay nagpapakita sa mga ginawa ni Kristo para sa atin. And yung tatlong chapters, last 3 chapters, ito naman ay tumatalakay sa kung ano ba dapat ang ating gawin o yung response natin doon sa ginawa ni Kristo para sa atin. And this is the truth mga kapatid. If you have relationship with Jesus Christ, kung totoo na ikaw ay tumanggap kay Kristo, ikaw ay sumampalataya sa Kanya, ang katotohanan mga kapatid ay ang buhay mo ay nagbago. At gayon din naman kahit anong relasyon ng ating pasukan, especially kung ikaw ay nag-asawa. Nalala ko na ako'y single, tapos ako ngayon ay may asawa na. Napakalaki ng kaibahan ng buhay ng isang tao na single sa may asawa. Why? Because yung buhay ko ngayon ay bawat bahagi nun ay involve yung aking partner. No? So, ibig sabihin, hindi na lang sarili ko yung iniisip ko, but yung lifestyle ko ngayon ay isinasa isip ko ngayon ng aking asawa. It's the same with having a relationship with the Lord Jesus. If you have a relationship with Jesus, your lifestyle should follow. Magbabago ang iyong pamumuhay dahil sa iyong kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. Okay, so I just want to give you yung ating pong overall message ngayong pong umaga. Nais ko pong basahin natin ng sabay-sabay. We are one body in Christ. Again, we are one body in Christ.
Kung mapapansin niyo po dito po sa ating pong passage na binasa, meron pong salita dito na paulit-ulit pong nabanggit, yung salita po na one. So, we are one body, one family, we have one God, one Lord. So, yung word po na one appeared in this passage 7 times. And yung word po na unity ay nag-appear po dito sa passage na ito ng 3 times. At yung word po na maturity or growing up appears in this passage 3 times. So ano po ang pinapakita dito mga kapatid? That this passage is all about Christian unity and spiritual growth. So ano po ba ang connection po nun? Yung ating pong unity is necessary for our spiritual growth. And today makikita natin kung gaano kahalaga ito pong ating unity at kung ano yung paano ba tayo mag-grow bilang isang katawan ng ating pong Panginoon. So how do we grow as one body in Christ? So number 1 na makikita po natin dito na principle is that we should walk in a manner worthy of our calling. So kinakailangan tayong mamuhay ng nararapat dun sa kung paano tayo tinawag ng ating Panginoon. And we see that in verses 1 to 3. Sabi dito ni Apostle Pablo, I, therefore, a prisoner of the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. So, yung urge po dito ni Apostle Pablo is ang kanya pong ang dahilan ng kanyang pamamanhik sa mga mananampalataya sa Epeso ay yung kanyang ipinahayag in the previous chapters, first 3 chapters of this passage. And he is urging these believers to live lives that is worthy dun sa kanilang calling. And we know how, kung ano yung calling nila mga kapatid. They were called from death to life. Sila ay binigyan ng Diyos ng bagong buhay at meron silang bagong pamumuhay. O there is a manner worthy of the calling. O merong kinakailangan pamumuhay na gawin ang mga taong nakipag-isa kay Kristo. And what is this mga kapatid? Ano po yung manner na tinutukoy dito? Nasa verse 2 po, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. So ito pong manners po dito mga kapatid ay composed of these traits mga kapatid or these virtues. Unang-una mga kapatid na binanggit dito na necessary for our unity is humility o pagpapakumbaba. Napakahalaga po mga kapatid ng pagpapakumbaba. It is being other-centered or we are thinking about other people. And humility mga kapatid is necessary because it binds us together. Ito po yung essential na traits para tayo po ay magkaroon ng pagkakaisa. Because when we are humble, we are promoting unity. Another trait na binanggit po dito ay yung pong gentleness. Or in other translation, ito po ay meekness. Ano po bang ibig sabihin po ng gentleness or meekness? This means, or this can be translated as the absence of disposition to assert personal rights in the presence of others. And in the original language, mga kapatid, the meaning conveys yung pong ng isang tao, mga kapatid, ay hindi siya nananakit ng kanyang kapwa, either in verbal, in his action, mga kapatid, ay siya ay maamo, So, yun po yung word na maamo, ginagamit natin sa mga domesticated animal. And that's exactly what is the meaning of gentleness. It means, mga kapatid, naandun yung kaamuhan, yung magandang pakikitungo natin, mga kapatid, sa ating pong mga kapatid sa Panginoon. So, humility and meekness. At kung makakasa nyo, magkaulam po yan, Humble and meek. Sabi nga sa isang awitin, make me a servant. Humble and meek. And another word o another virtue na makikita natin dito is patience. Patience means long-suffering. We need to be patient with one another, especially iba-iba tayo ng spiritual progress, iba-iba tayo po ng spiritual maturity. And there are people talaga mga kapatid na mahirap pong pakisamahan sa ministry. And that's why we need to be patient with one another. And another is yung pong word na love. We should bear with one another in love.
At yung pag-ibig po mga kapatid, ang nagbubuklod sa atin bilang mga magkakapatid sa Panginoon. So we need to love each other. Tayo tumanggap ng pag-ibig mula sa Diyos para ibahagi natin yung pag-ibig niya sa ating kapwa. And another virtue is peace. Sabi dito sa verse 3, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. No, kung mapapansin niyo po, ito pong mga virtues or traits na ito are, most of them are the fruit of the Spirit, or all of them mga kapatid, ay bunga ng Banal na Espiritu sa atin. Kinakailangan natin ang presensya, ang kontrol ng Banal na Espiritu sa ating buhay, sa ating karakter, para ito po ay magkaroon tayo ng ganitong mga katangian. Pero totoo po na mga kapatid, hindi po automatic yan sa atin bilang mga Kristiyano. Nung ikaw po ba ay naging Kristiyano na, nawala na po ba yung yabang natin? Or minsan, akala ng mga tao, parang ang mga Kristiyano talaga ay may yabang, may time na gano'n ang tingin nila sa atin. Because hindi agad nawawala, kinakailangan i-work out. Kinakailangan po natin na isuko o i-submit ang ating mga buhay sa Banal na Espiritu, that God would change us, yung ating pong inward being. At hindi po ito natin kaya without the empowerment and without the Holy Spirit residing in us. And so, that's necessary mga kapatid na baguhin tayo ng Banal na Espiritu. And these traits actually are traits of the Lord Jesus Christ. Mapansin natin na itong mga characteristics na to ay meron ng ating Panginoong Hesukristo. He is humble, a humble servant. Sabi sa Philippians chapter 2 verses 5 to 6, na siya ay nagpakumbaba hanggang kamatayan. He is also meek and gentle. He is patient, and He is loving, and He is peaceful sa kanyang pakikitungo sa atin. And ito rin ang ninanais ng Panginoong Hesus na maging character natin. And that's why ang sabi dito, we need to walk in a manner worthy of our calling. Ano ba yung calling natin? According to Romans chapter 8, verses 28 to 29, we are called to be conformed to the likeness of Christ, to the Son of God. Kinakailangan na maging katulad tayo ng ating Panginoong Hesukristo. At ito yung kinakailangan nating gawin kung nais natin maging katulad ng ating Panginoong Hesus. Kinakailangan nating tularan ang kanyang mga katangian. At madalas mga kapatid, ito pong mga katangian na ito nawawala po sa atin kapag ka po meron na po tayong kaalitan. Yan po ang totoo nan mga kapatid. And we need to work out yung ating pong unity mga kapatid dahil ito po ang ating pong trabaho. Ang trabaho po ng Diyos ay pag-isahin tayo. We are not creating unity because we are not able to create unity. Magkakaiba ho tayo mga kapatid. We cannot make ourselves o yung buong mundo na united. It is only possible through Christ. Christ has made us one. So, sa biyaya ng Panginoong Jesucristo, dahil sa kanyang ginawa doon sa krus, He has reconciled us both to God and to each other. So, meaning mga kapatid, tayo po ay isa na bilang mga magkakapatid sa Panginoon. So, it is not our job to create unity. God has already created unity sa atin. But our job mga kapatid, ang sabi dito, is to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. So, yan po ang ating pong work. Yan po ang ating response do sa ginawa ng Diyos sa ating. Kinakailangan po tayong magkaisa. And this is my question ngayon pong umaga. Am I allowing the Holy Spirit to mold my character, to be like Christ, sa aking pong pakikitungo sa aking kapwa? Kung mapapansin niyo po, itong mga katangian ito na binanggit dito, ay necessary in our relationships with one another. Napakahalaga po nitong mga katangian na ito. And ang nangyayari kapag po tayo may mga relational problems, may tendency po na ito pong mga character o itong mga traits na ito ay maglaho sa atin. And that's why we need to have these characteristics, mga kapatid. We need to have these traits. Itong Christ-like traits na ito para tayo po ay magkaroon ng pagkakaisa. Again, ang ating pong mensahe ngayon pong umaga is this: we are one body in Christ. So, ang pangalawang principle po na makikita natin dito, which is necessary for us to have, to grow as one body,
is this: we should know the basis of our unity. And we read that from verses 4 to 6. Ang sabi dito ng Apostle Pablo, there is one body and one spirit, just as you were called to one hope that belongs to your call. One Lord, one faith, one baptism, one God, and Father of all, who is over all, and through all, and in all. This actually are the basis of our unity. Ito yung given sa atin. And this is the inevitable result of being in Christ. Tayong lahat, mga kapatid, tayo ay naging isang katawan. One body, which means the church is one family. Iisa na po tayo, mga kapatid. Isang katawan ni Kristo. So we are one spirit. We have one spirit na nananahan sa atin ng banal na Espiritu. And one hope. Yung kaligtasan na tinanggap natin, iisa lamang, mga kapatid. One Lord na siyang ating pong sinusunod. One faith. And one baptism, mga kapatid. And one God. And this is already given, mga kapatid. This is what happened sa atin bilang mga mananampalataya. Ito po ang katotohanan patungkol sa ating identity bilang mga Kristiyano. This is the truth, mga kapatid. We are a family. We are not enemies. And we need to take care of each other because we are part of one body. Pag sinabing we are part of one body, that means that if we harm each member of this body, we harm the whole body because we are part of each other. So we are not enemies, mga kapatid. Tayo po ay magkakapatid sa Panginoon at miyembro ng isang pamilya. Ang Diyos, ang ating pong Ama. He is one God and Father of all natin, mga kapatid. At kinakailangan natin na pakitunguhan ng mabuti ang isa't isa dahil yun po ang kalooban po ng Panginoon sa atin. So this is the inevitable effect of being a believer of Jesus Christ. We have common grounds. We are already one, mga kapatid. We are already one. So we need to do all efforts to maintain the unity. And this is the truth, mga kapatid. I'm very sure na sa iyong buhay bilang Kristiyano, you have been hurt or you have probably hurt sa paglilingkod mo sa Panginoon, especially with yung relasyon natin sa ating mga kapatid sa Panginoon. You have probably hurt or you have been probably hurt in the ministry by one or other people. And darating pa naman, mga kapatid, talaga, may mga pagkakataon that we will disagree with so many things sa ating pong buhay sa paglilingkod natin sa Panginoon. Napakarami kasing pwede nating maging disagreement sa mga opinion natin, sa politika, sa mga opinion natin, sa mga bagay. There are so many things na pwede tayo magkaroon ng disagreement. And if that happens, mga kapatid, this is my challenge sa bawat isa sa atin, mga kapatid. If there will be time that we disagree with one another, we need to go back do sa ating identity. At ano yung identity natin, mga kapatid? We are one body. This is the basis of our unity. Ang Panginoong Jesucristo na ginawa tayong isa. So ano po, mga kapatid, ang message po natin ngayon pong umaga? Our message is, we are one body in Christ. Now, we go to the third principle na importante rin na malaman natin sa ating pong buhay bilang mga Kristiyano on how to grow as one. And this is, we should understand our unique roles in the ministry. Kinakailangan maunawaan natin na tayo magkakaiba. Hindi po tayo pare-pareho ng ating pong mga ministeryo at ng mga ini-assign ng Panginoon sa atin. We read that in verses 7 to 11. Sabi dito ni Pablo, but grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. Now, ano po yung tinutukoy dito na gift? So, in this section, Paul will be talking about the spiritual gifts. Pero hindi niya po lahat ng spiritual gifts babanggitin po dito. But he will mention a few gifts. Pero lahat po ng Kristiyano, sabi ito, each one of us, every believer, has received this spiritual gift. And it is given by the grace of God. And it is necessary for us to serve God and to serve other people.
ito pong mga spiritual gifts or spiritual ability, special ability na binigay sa atin ng banal na Espiritu. Sabi dito sa verse 8, therefore it says, when He ascended on high, He led a host of captives and He gave gifts to men. So kasama sa pag-akyat niya, mga kapatid, yung ascension ng Panginoon ay ang pagkakaloob niya sa atin ng mga kaloob or spiritual gifts. Sabi sa verse 9, in saying He ascended, what does it mean? But that He had also descended onto the lower regions, the earth. He who descended is the one who also ascended far above all the heavens, that He might fill all things. Verse 11, and He gave, so nung siya po'y umakyat, this is what Christ has done. He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers. Now, these are fourfold ministries, mga kapatid, which are assigned to equip the body of Christ. Kung mapansin niyo po, sila po ay regalo ng Diyos, ibinigay ng Diyos ang mga apostol, ang propeta, ang mga ebanghelista, at ang mga shepherds and teachers. Yung word na shepherd, equivalent to pastor. So, yung pong teacher ay kasama po nito, no, nung shepherd. O, iisang, ano po yan, iisang ministry. Shepherd teacher. So, it means, mga kapatid, na ito pong mga gifts po na ito, o itong spiritual gifts na ng Panginoon na to, ay necessary. Ang sabi sa verse 12, ano po ang trabaho po nila? Hindi lang sila ang magsaserve sa Panginoon, but when we read this verse 12, these ministries are given, verse 12, para i-equip ang saints, to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ. So, ano po pinapakita dito, mga kapatid, na ito pong mga spiritual gifts ay napakahalaga para sa pagsasanay sa iglesia, to equip the saints, referring to the whole church, lahat tayo, for the work of ministry. Sino daw po ang kikilos sa ministry, mga kapatid? All the saints. So, trabaho namin bilang mga pastor, bilang mga guro, na i-train, i-equip ang bawat mananampalataya for the believers or for the saints to do the work of the ministry. So, which means, mga kapatid, ministry is not a one-man job. It is a collective work of the body of Christ. Bawat isa sa atin may bahagi. At pinakita rito ni Pablo na yung spiritual gifts natin, mga kapatid, ay necessary for building up other people. And that's the reality about spiritual gifts. We do not use spiritual gifts para po sa ating sarili lamang, but we use it for the benefit of the body of Christ, for the building of the body of Christ, for the spiritual growth natin bilang iglesia. So mga kapatid, ang ating pong spiritual gifts ay necessary for each other. Wala pong mas mataas po sa atin. Tayo po ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Magkakaiba lamang po tayo ng mga ministries, ng trabaho. Kami bilang mga pastor, kami ay pinagkatiwalaan ng Lord ng tungkulin na i-care ang iglesia ng Panginoon, i-feed spiritually. But we are all members of one body. At tayo po, mga kapatid, ay pare-parehong mga anak po ng Diyos at kinakailangan natin na sama-sama po tayong maglingkod sa Panginoon. We need each other, mga kapatid. And God has given us spiritual gifts, uniqueness. God has given us different abilities para po sa isa't isa. Which means, mga kapatid, hindi po yung differences natin dapat mag-divide sa atin. But it should cause us to know, mga kapatid, and to reflect na hindi tayo nag-iisa. Hindi tayo dapat na nabubuhay mag-isa bilang Kristiyano. We need each other. And we should value each other because each part of the body is necessary para po sa buong katawan. Bawat bahagi po ay mahalaga para sa kapakanan nating lahat. So, this, according to John Calvin, sabi niya po, no members of the body of Christ is endowed with such perfection as to be able, without the assistance of others, to supply his own necessity. Hindi po tayo nabubuhay na mag-isa, hindi po tayo maaring lumago mag-isa bilang mga mananampalataya. We need each other. And God has given us spiritual gifts, and these spiritual gifts are not contradictory to unity, but these are
necessary. These are complementary for unity, mga kapatid. Itong mga spiritual gifts po natin. So, in response, mga kapatid, dito po sa challenge po sa atin, ay gamitin po natin ang mga kaloob na ito, mga kapatid, sa paglilingkod natin sa isa't isa. We should serve one another, sapagkat yan po ang layunin po ng Panginoon sa atin. Again, our message ngayon pong umaga ay ito, we are one body in Christ. Now, we go doon po sa pang-apat na principle kung paano po tayo mag-grow as one. And this is the fourth principle. We should aim to grow as one body. Kinakailangan, meron po tayong iisang layunin at tayo, we should aim, we should desire na isinawa natin na tayo ay lumago, hindi lang isa sa atin, but each one of us. So, ibig sabihin, we are called to help each other to grow. At makikita po natin yan in verses 13 to 14. Sabi dito, verse 13, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ, so that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning. Yung word po dito na until talks about the goal or aim. This is God's goal for His church until we all attain the unity of the faith. Nais ang Diyos na magkaroon tayo ng pagkakaisa. Akala ko ba meron tayong one faith? Ano? But what does it mean, mga kapatid? Let's continue. Unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. Meaning, ang nais ng Diyos sa atin, tayo'y lumago at magkaroon tayo ng tama na pagkakilala kay Hesukristo at magkaroon tayo ng kaisahan sa ating pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. So, ang una pong desire ng Diyos sa atin para sa paglago natin o nagpapakita ng ating maturity ay kinakailangan mag-increase po tayo sa ating pagkakilala, pagkaalam o pagkakilala natin sa anak ng Diyos, sa Panginoong Hesukristo. We need to grow in our knowledge of Him. Hindi lamang yan basta cognitive, but also in our relationship with Jesus. And very vital, mga kapatid, ang salita ng Diyos. So, napakahalaga na tayo po'y lumago sa salita ng Diyos upang tayo po ay maging mga spiritually mature. So, another measurement of maturity dito, mga kapatid, is that to the measure of fullness of Christ. Sabi dito, to mature manhood. Ano daw yung mature manhood dito, mga kapatid? Christ-likeness. We need to be like Christ sa ating pong pamumuhay. And this is a measurement of our spiritual growth. Hindi lang tayo basta maraming nalalaman, so yung knowledge kanina binanggit, but binanggit dito, mga kapatid, yung Christ-likeness. So, hindi lang po goal natin, mga kapatid, na dumami ang alam po natin sa Biblia. Ang goal natin, mga kapatid, tayong lahat, ang goal nating lahat, ay maging katulad ng ating Panginoong Hesukristo sa ating pamumuhay. Yung mga traits niya ay maging traits din po natin. And another measurement, mga kapatid, dito ng spiritual maturity is stability. So yung word po na to mature manhood is directly contrast dun po sa salitang children in verse 14. Ang sabi sa verse 14, so that we may be no longer children, hindi na tayo magiging parang mga bata. Ano ang characteristics ng mga bata? Sabi, tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning. So, ang mga spiritual infant, mga kapatid, ay mabilis matangay ng iba't ibang mga beliefs or katuruan. At sabi dito, kinakailangan magkaroon tayo ng spiritual maturity. We need to be mature, magkaroon tayo ng mature manhood tayo para hindi tayo madala ng mga maling katuruan. So that's stability, mga kapatid. And kinakailangan po natin ng isa't isa dyan, mga kapatid, para hindi po tayo madala ng mga maling katuruan. Now, in the next verse, makikita natin yung means o paraan para tayo ay lumagos. Verse 15, rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. So ano po ang necessary ingredient for spiritual growth? We need to speak the truth. Now, yung truth po na yun, hindi lang po natin po basta ipapahayag sa isa't isa. We need yung pong pag-ibig.
Kinakailangan natin ng pag-ibig. Truth without love ay hindi it will lead to legalism, and that's why we need to convey truth with love. And that happens in a corporate setup, mga kapatid. Kinakailangan natin na tayo ay magkakasama bilang magkakapatid para tayo po ay lumago. So, we need to empower, we need to speak the truth with love sa bawat isa para tayo po ay lumago bilang mga magkakapatid. At ang sabi dito, from whom the whole body joined and held together by every joint with which it is equipped, when properly working, when each part is properly working, kung gumagana ang bawat bahagi ng katawan, ano mangyayari? It makes the body grow so that it builds itself up in love. So dito makikita natin, mga kapatid, yung necessity for growth, which is yung katotohanan. Hindi lamang basta pag-ibig, hindi lang katotohanan, but we need to speak the truth in love. So ano pong pinapakita dito, mga kapatid? Sa ating paglago, kinakailangan po natin ang matibay na katuruan ng ating Panginoong Hesukristo. I remember there was an issue between tungkol po sa isang denomination. I will not mention it. May mga theologians na nakapasok sa isang denomination, and they were teaching the believers na hindi literal ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesukristo. And they are trying to convince every person in that denomination. And this is their ito yung kanilang motto. Sinasabi nila na doctrine divides and love unites. And that's why they have to throw away the doctrine and they need to begin to love each other. Now, that cannot be, mga kapatid, sa church ng ating Panginoon. We cannot say na hindi natin kailangan ng katotohanan ng salita ng Diyos at pag-ibig lamang magbubuklod sa atin. Hindi po yun ang katotohanan. Ang katotohanan is that we need the truth, the teaching of Christ, and we need to live it out sa pamamagitan ng pag-ibig, ng pagpapahayag natin ng pag-ibig sa isa't isa upang tayo po ay lumago. Yan po ay napakahalaga sa ating pong paglago. In conclusion, mga kapatid, we need to grow as one, and we need to make all efforts. We need to be committed na tayo po ay lumago bilang iisang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. And that's why in application, mga kapatid, I would like to challenge you to join a growth group. Dahil sa growth group po, ang intention po ng mga growth groups po natin, tayo po ay lumago spiritually as one bilang magkakapatid sa Panginoon. Kaya po, nawa, mag-involve po tayo dyan, mga kapatid. Huwag po tayong mainis kapag yung mga members natin kinukulit tayo lagi o yung mga leaders natin ng growth group nangungulit sa atin na mag-involve tayo sa mga gawain ito. Dahil iniisip po nila ang kapakanan po ninyo. Nais po nila na tulungan po kayo na lumago, ang bawat isa po sa atin. At kailangan natin ng isa't isa, mga kapatid. And even you, mga kapatid, kailangan ko kayo. Kailangan natin ng isa't isa para tayo po ay lumago sa ating pong relasyon sa ating pong Panginoon, sa ating pong until we become mature, fully mature. Nais po ng Diyos na tayo po ay sama-sama pong lumago. And may that be our aim. May you all aim to grow as one. And let's try to imagine if the church, if the whole church will have that same passion and energy, mga kapatid, na tayo ay nagnanais na i-maintain natin ang ating unity at ninanais natin na tayo po ay lumago as one body. Imagine kung gaano kalaking impact ang pwedeng gawin ng iglesia ng ating Panginoon sa buong mundo. Kung makita sa iglesia ang katangiang ito, yung Christ-likeness, yung unity, mga kapatid, what message will we convey to the world? And the world will see and will know the Lord Jesus Christ sa pamagitan po ng ating pong ng bawat isa sa atin, ng kanyang iglesia. If the church speaks the truth in love, if the church walk in a manner worthy of our calling, then we will know, mga kapatid, and we will see kung gaano katindi ang pwede maging impact ng iglesia sa buong sanlibutan, mga kapatid. And that's the design of the Lord Jesus Christ. Again, ang ating po message ngayon po umaga is this:
We are one body in Christ. Tayo po ay iisa na katawan ng ating Panginoong Hesukristo. And each of us has the responsibility for each other. Na tayo po'y lumago ng sama-sama sa ating relasyon sa ating Panginoon. Mga kapatid, this is my challenge sa bawat isa sa atin. Patuloy po tayong mag-aspire na mag-grow, makibahagi sa mga gawain na magpapalago sa ating pananampalataya, sa ating relasyon sa ating Panginoon. At huwag po tayong magsasawa na mag-gather, especially ang mga growth groups, mga growth group leaders. Huwag po tayong magsawa na pangunahan o i-lead ang ating pong mga growth group members for them to have the spiritual maturity na kinakailangan po ng bawat isa. Again, we grow as one. Kumusta po tayo mga kapatid? Kumusta po ang ating pong buhay bilang mga mananampalataya? Nawa, ngayon pong umaga, may we have the passion to grow as one. And may we love each other. May we continue to minister to one another with love. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat dahil sa iyong mga salita, natutunan namin, Panginoon, na we are not alone in this world. We have a family. We have your church, O God, one body of Christ that you have created for us to grow and to serve each other. Marami kaming mga imperfections, marami kaming weaknesses. But Lord, nawa hindi po yung aming pong mga differences ang ma-highlight, O Lord. But ang makita namin lagi, ang katotohanan na kami ay iisa, pinag-isa mo kami. And may you help us, O Lord, na yung aming mga character maging Christ-like, mamuhay kami ng ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong katangian, Panginoon. May you bless our church, Panginoon, GCF Santa Rosa, being one local church, Panginoon. Kami bahagi din ng larger body of Christ. May you continue, Lord, to use also GCF Santa Rosa to bless other local churches, Panginoon. Even yung mga iba pang denomination, Panginoon. I pray that you will continue to help us understand, Panginoon, yung goal namin, Panginoon, na lumago kami sa aming pananampalataya sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon, ngayon pong umaga. May you be glorified in your church. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Just what you say, that you good and your love is great. I'm broken inside, I give you my love. Give me faith, trust what you say. May fail, but my God, you never